ang dati pong opisyal ng Department of Agriculture na matagal na rin pong nagbabantay dito sa rice importation po natin dito sa bansa. Former Agriculture Undersecretary Fermin Adriano. Good morning po, sir. Good morning din, DJ Chacha, Ted, at sa inyong mga taga-subaybay. Yes po. Maraming salamat po sa pagpayag po no, sa panayam dito sa programa. Base po sa inyong karanasan, sinasabi nyo po na mas makakasama kaysa makabubuti ito pong pagpapatupad ng rice import ban sa ngayon. Ano pong dahilan nito, Yusek? Kasi pag tinignan mo yung datos, last year, nag-import tayo ng ah, 4.7 million metric tons. Ngayon, ang balak nila, gusto nila na magkaroon ng import ban at i-limit yung volume sa 1 million. So kung ginawa mo yun, parang malaki yung supply gap. 'Di ba? Lalaki yung supply gap dahil sa kulang tayo ng mga 3 million. Sabi mo na may pumasok na 2 million. So magkakaroon pa rin ng kulang ng mga 1 billion point 5 kung i-stick sila sa desisyon na 1 million metric tons lang ang papapasukin nila after the import ban. So tataas talaga yung presyo ng bigas kung gano'n. At saka ikalawa, ganito pala, no? Hindi ko pala nasabi na actually, hindi naman kinakailangan mag-import ban ng presidente kasi nasa kapangyarihan niya under nung batas, babasahin ko sa inyo, yung Rice Tarification Law, Section 10. Sinasabi niya, Section 10 is hereby inserted after the new Section RA of 8170 to read as follows, Section 10. Special rice safeguard in order to protect the Philippine rice industry from sudden or extreme price fluctuation. A special safeguard duty on rice shall be imposed in accordance with RA number 88, otherwise known as the safeguard measures. Ibig sabihin, hindi na kinakailangan ng import ban. Nasa kapangyarihan ng presidente na taasan niya yung taripa. Kasi nasa batas yun eh. Di ba? So, ang problema mo sa import ban, it violates yung ating WTO commitment na we're going to transform everything or translate everything from quantitative restrictions or import ban to tariff. So we practically violated that, di ba? Ganun yun. So meron namang kapangyarihan presidente na gawin. Bakit pa natin sasabihin sa presidente na kinakailangan yung suspend mo lang for 2 months? Eh meron namang instrumento na sinasabi ng batas mismo na pwede lang gamitin. Yun ang tataka ko. Okay. Ang binibigay po rin kasing rason ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, ito daw pong import ban ang simpler and faster solution para bigyan po ng proteksyon ito pong ating mga magsasaka ngayong wet season harvest. Ano pong reaksyon nyo dyan? Kung sakali po ba meron pa bang ibang alternative solution para po maproteksyonan yung ating farmers without compromising yung supply po natin ng bigas? Okay, pwede mong taasan yung taripa. Make it 35% or even if you want 50%, di ba? That will practically make it more expensive. So instead of violating our agreement, you can do it through tariff. Hindi yung import ban, di ba? Pwede mong gawin yun eh. Kasi nasa batas na nga yun eh. I cannot understand why the advisors and even the lawyers did not inform the secretary of this specific provision in the law itself saying that he can resort to reducing or increasing the tariff whenever there is a special circumstances. RA, ito yung sa RTL, Section 10, tipasahin Opo, nila. opo, opo. Klaro ho naman yan, Yusek, yung binabanggit niyo yung provision nga po ng rice tarification law na ang tawag nga dito ay rice import liberalization, di ba? Wala nang limit ito, basta bayad ka lang ng tax. Ngayon, basic po sinasabi dito ng Presidente, para ho, una, yung rice inflation makontrol. Pangalawa po, para hindi sumabay doon sa harvest ng mga palay farmers natin at then hindi rin sila malugi sa pagdagsa ng imported rice. So, sa ganito pong sitwasyon ngayon, sir, no, na yung presidente pag-iisipan pa kung ibabalik sa 35%. Ngayon po, klaro na ito na walang importasyon na mangyayari in 60 days. Hindi kaya sa kabilang banda, meron ding mga importers na nandidiyan at gusto nilang i-dispose muna itong mga nandiyan na stock nila ng imported rice na para bagang sabi nga ng ibang mga insider din, bagamat wala tayong kumpirmasyon, meron din gustong paboran ng importers?
Um, medyo choppy pero sasagutin ko. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Narinig niyo ho Narinig ba? niyo? Opo, opo. Opo, opo, opo. Mm. Tama ka doon, Ted, kasi 2 months, it takes 2 months to negotiate, at least to negotiate and before the rice import arrive, negotiate with the Vietnamese kasi almost 90% ng imports natin sa Vietnam. 2 buwan halos yan makikipag-negotiate ka, Mm, etc., mm. etc. Mm. At bago dumating yan, almost 2 months. Kaya pag tinitingnan mo yung buffer stock na gusto ng DA, 60 days, which is 2 months. So in other words, dahil nakapasok na ang 2.4 million metric tons as of end July, ang gagawin lang ng trader, okay, sige, import ban, we will not. Pero we have enough stocks in our hands Mhm. to last that 60 months, di ba? So by November, di mag-import na naman kami. So parang hindi magiging epektibo 'yun, Opo, di ba? pero Pero kung tinaasan nila 'yon, mhm. kasi tinaasan nila ng 50% 'yon o 35% Mhm. until the end of the year, mas epektibo 'yun. Okay, sige po. So sa ngayon po, ang inyo lamang pong kumbaga admonishment sa kasalukuyan pong DA hierarchy ay baka sa halip na ito ay makatulong sa presyuhan ng bigas at sa farmers, eventually po baka kabalintunaan ang mangyari. Tumaas ang presyo ng bigas at ano po, kumusta ang palay prices? Ang tataas nga po yung presyo ng bigas kasi gusto nila, ang tina-target nila, tumaas yung presyo ng palay na bili sa magsasaka. Dahil, 'di ba? Yun Mm, eh. mm, Ang mm. beneficiary ng murang bigas, yung consumer tayo, which is about 120 million, 118 million. Ang problema ng administrasyon, yung 2 million na magsasaka na palay, yun ang tinatamaan kasi masyadong mababa yung presyo ng procurement na ngayon. Mm. Kasi pag tinignan mo yung datos sa Philippine Statistics Authority, ang average production cost per kilo of palay Mhm. is 14 something, 14.50. Pumapatak na lang ng 9 to 12 Hmm, something, no? opo. Yung presyo na pambili sa magsasaka. So lugi-lugi magsasaka. So yun ang concern ng pamahalaan, na Hmm, lulugi yung magsasaka. mm. Pero tayo, beneficiary tayo. Kaya ang economic managers natin, ang pagtingin, yung mas malaking tao. Kasi sabi nila, the greatest benefit to the greatest number of people. Kaya gusto nila, mababa yung presyo ng bigas kahit tamaan yung nasa sakripisyo yung magsasaka kasi mas benepisyo yung Opo. 100 million na consumers kasi hindi tumataas yung inflation. Kasi pag tumaas yung inflation, tama lahat yung tao, pati yung mga interest rate na binabayaran natin sa kotse, sa bahay, Opo, etc., etc., opo, opo, tataas yun. So opo. ganun yung balancing na ginagawa nila. Ngayon ang problema natin, paano natin sasagutin yung magsasaka na magkaroon ng permanenteng solution? Ang problema kasi palaging firefighting o knee-jerk reaction di Mhm, ba? mhm, Ang kailangan mo talaga, sa akin, ang aking posisyon, maglagay ka ng seasonal para maging predictable, seasonal or variable tariff na mhm. pagka-harvest o malapit ng harvest season, taasan mo automatic yung taripa. Pagka lean season o walang harvest, babaan mo yung taripa. So mababalas mo na. Permanenteng solusyon, hindi yung ganyan na, meron na Mm, naman crisis. mm, Dahil mhm, last year, mhm. nung mataas yung presyo ng bigas at palay, sinisisi natin yung mataas yung Opo, RTL. opo, opo. Ngayon bumagsak yung presyo ng palay at ng bigas, sinisisi na naman natin yung RTL. Mhm. So parang knee-jerk reaction hindi analytical So Aha, kinakailangan mo ng permanenteng solusyon. Yun ang opo. permanenteng solusyon ko, mag-seasonal tariff tayo. Okay, sige po. So, sana nga po itong inyong kaisipan pakinggan. Sa kabilang banda po, Yusek, meron ba kayong mga impormasyon pa sa loob ng DH sa imports ng bigas na nanggagaling sa dalawa kasi ngayon, no, ang sinasabi, Vietnam at meron ding India na mga nag-angkat. At yung India ay Ah, mukhang matumal. Opo, at kinakailangan ma-dispose kasi nga maluluma na ito. So, may mga ganun pong mga usapin dyan. Ano ho, kapati nga yung paglalabas ng SP, yung sanitary, phytosanitary permit, madalang, maselan, at hindi agad nagbibigay nga po sa mga importers kasi nga may umano ay kinakailangan muna ma-dispose ng mga imported rice. ganito po nangyari diyan kasi nung last year, nung mataas yung presyo ng bigas at ng palay nila,
nakapag-usap tayo sa India. In fact, may delegation nagpunta roon, di ba? Mm. At nakakuha nga tayo ng bigas doon kahit may import ban yung export ban yung Yes. India. Yes. Bumili tayo doon, tayo doon. Mm. Yun ang naging stocks ngayon natin sa mga warehouses. Kasi actually dapat po bilhin natin sa magsasaka pero mahihirapan ang NFA na bumili sa bawat isang magsasaka kasi wala naman tao silang mga Opo. agent going to the remote areas. Yes. So Opo. yun na nakuha natin, di ba? Mm. Pero kung nilip ng India yung export ban nila noong July or August last year, doon nag-start na bumaba yung presyo ng bigas. Mm. At mahirap talaga, tinry namin noon, panahon namin na kasi yung pag tinignan mo yung taripa, 35% pag member ka ng ASEAN, Mm. ang tarif mo. If the rice imports coming from ASEAN, 35%. Outside of that, like India, Pakistan, Mm. and Bangladesh, 50%. Sabi namin, kasi almost 90% ng importation natin galing sa Vietnam, huwag tayong masyadong umasa dyan dahil pagka nagalit yung binata o bago yung musap ng kawawa Okay. tayo. Oo. So, binaba namin yung taripa sa panahon na yon from 50 to 35 sa India para makakuha doon sa India. Ang problema po pala dyan, hindi din sila kumuha kasi parang suki system yung nangyayari. Mhm. Na pag ikaw ay na sanay ka na dito sa Vietnam, mahirap na pumunta sa India lalo na malayo kahit mababa. Yung presyo nila sa Vietnam, may suki system na nangyayari. Okay. So ganun yun. Kaya Sige. kinakailangan na ibig sabihin, alay ng gobyerno, makipag-usap sa India yung mga traders natin para may diversify natin yung rice import natin para hindi tayo maging hostage, which is a good business decision. Kasi kahit anong mangyari, makakakuha tayo ng imported rice kahit Opo. anong mangyari. Opo. Meron tayong diversified sources. Sige po. Yun ang Okay. nangyayari. Opo. So, Sige yeah. po. So salamat po na marami sa inyo pong panahon, Sir Fermin Adriano. Opo. At kami ay mag-aantabay dito po sa magiging decision eventually ng DA sa napaka-importanteng isyong ito. Salamat po, sir. Salamat po sa panahon. Mabuhay, sir. Thank you very much po. Salamat. Maraming salamat sa pagkakataon. Opo, thank you. FM. Former Agriculture Undersecretary Fermin Adriano.